Sa gitna ng matinding labanan, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid, na tila gumunaw sa lupa at bato sa kanilang kinatatayuan dahil sa bigat ng banggaan ng kanilang kapangyarihan. Tumalsik si Iloyong palayo dahil sa lakas ng tama, napabulala sa sakit habang tumatalbog sa lupa, ang bawat bagsak ay nagdulot ng dagdag na pinsala sa kanyang katawan. Habang nakatayo ng matatag at napapalibutan ng nakakatakot na pulang enerhiya, napagtanto ni Iloyong na nagkamali siya ng desisyon at maling husga sa kakayahan ng kanyang kalaban. Habang nakahandusay sa lupa at dumudugo ng malala ang kanyang naputol paa, hindi makapaniwala si Iloyong na ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasugatan siya ng ganito kalubha mula pa noong sumali siya sa Righteous Heavenly Alliance, at sa katunayan, mula pa noong nagsimula siyang magsanay ng martial arts. Habang hirap na umalulay sa kanyang sarili gamit ang espada, nagsisisi si Iloyong na nakipaglaban pa siya sa binata mula pa sa simula pa lamang dahil hindi niya inaasahang magiging ganito ito kalakas. Sa kanyang takot at pagnanais na mabuhay, naisip ni Iloyong na kailangan niyang tumakas agad kung gusto pa niyang makaligtas sa labanang ito, habang si Sorayang ay nananatiling nakatayo sa di kalayuan at tila nagbabantay. Biglang napansin ni Iloyong ang pagbabago sa kalagayan ng binata, dahilan upang mapahinto siya sandali at magtaka kung ano ang nangyari rito. Sa sandaling iyon, biglang umubo ng dugo si Sorayang, kitang-kita sa kanyang mukha ang biglaang panghihina at gulat, na tila inatake siya ng hindi inaasahang epekto ng sarili niyang kapangyarihan. Napagtanto ni Sorayang na wala na siyang sapat na demonyikong enerhiya upang mapanatili ang kanyang estado, ang demonic vision higher heaven and earth gateway na pilit niyang binuksan ay unti-unti ring sumasara na parang kusang bumabalik sa dati. Alam ni Sorayang na kung magpapatuloy pa siya sa paggalaw sa ganitong kalagayan, ang kaunting natitira pang enerhiya ay aakyat paitaas sa kanyang katawan na magdudulot ng chi blockage o pagbara sa daloy ng kanyang lakas. Dahil dito, napagtanto niya na kailangan niyang makahanap ng paraan upang muling mapunan ang kanyang demonyikong enerhiya sa lalong madaling panahon. Biglang isang mapanganib na ideya ang pumasok sa isip ni Sorayang habang nakatitig sa kanyang kalaban. Napagtanto niya na kailangan niyang gamitin ang primordial energy, ang pinakabuod at pinagmumula ng lakas ng buhay, upang mapuunan ang kanyang nawawalang kapangyarihan, kahit na alam niyang may kaakibat itong matinding panganib. Sa kabilang banda, napansin ni Iloyong ang biglaang pagbabago sa kalagayan ng binata, ito ay biglang namutla at naging mas mabigat at magaspang ang paghinga, senyales na naubos na at humihina na ang lakas nito. Dahil sa nakita, naging kumpiyansa si Iloyong, sigurado siya na naubos na rin ng binata ang halos lahat ng kanyang panloob na enerhiya, idinagdag pa niya na hindi pa kompleto ang martial arts ng kalaban, kaya hindi ito tunay na mapanganib kung ihahambing sa kanya. Ipinaliwanag ni Iloyong sa kanyang sarili na tanging ang kakaibang teknik lamang ng binata ang dahilan kung bakit siya naging mahirap kalabanan kanina, ngunit dahil na rin ito kulang na sa lakas, sigurado si Iloyong na siya na ang mananalo dahil mas mataas ang antas at realm ng kanyang kapangyarihan kumpara sa binata. Lalo pang lumakas ang loob ni Iloyong para sa kanya, hindi makatwiran na ang isang bata mula sa demonic cult ay magiging mas malakas at mas mataas ang antas kaysa sa kanya, nagpasya siyang gamitin ang pagkakataong ito upang tapusin ang laban gamit ang isang makapangyarihang pangwakas na atake. Habang sumusugod ng buong lakas, nanunuyang sinabi ni Iloyong na tapos na ang magagandang araw ng binata, ang kanyang espada ay napapalibutan ng matinding asol na enerhiya habang tinutungo niya ang kalaban. Ngunit sa halip na matakot, malamig at walang emosyong ipinahayag ni Sorayang ang kanyang intensyon na papatayin niya si Iloyong. Sa isang mabilis na iglap, pinalabas ni Sorayang ang isang napakatalam na pulang linya ng enerhiya na humati sa hangin at sa mismong katawan ni Iloyong bago pa man ito makalapit ng tuluyan. Sa matinding gulat at sakit, napabulala si Iloyong habang nakatitig sa atake, ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot at hindi makapaniwala sa nangyari dahil sa hindi inaasahang lakas at bilis ng atake na natanggap niya. Habang tumatagos ang kanyang atake sa kalaban, mariing sinabi ni Sorayang na ito ang dahilan kung bakit sana ay hindi na lang ito nakialam sa kanya mula pa sa simula. Sa kanyang isip, naalala niya ang matinding puot at matinding pagnanais na nagtulak sa kanya upang makaraos sa pinakamasasamang karanasan sa kanyang nakaraang buhay, pati na rin ang pangarap na makamit ang kalayaan, ngunit sa kasalukuyang sandaling ito, wala sa mga iyon ang mahalaga sa kanya. Ang tanging hangad lamang niya sa oras na iyon ay mapatay ang kanyang kalaban, at wala nang iba pa. Nakahandusay na si Iloyong sa lupa, walang galaw at lubusang natalo, bagamat patay na ito, pakiramdam ni Sorayang ay hindi pa ito sapat at gusto pa nito itong patayin ng paulit-ulit. Habang nakatayo sa gitna ng natapos na labanan, naramdaman ni Sorayang na hindi pa rin humuhupa ang matinding galit at hinanakit na kanyang nararamdaman, na tila ba nakaugat na ito ng malalim sa kanyang pagkatao. Sa sobrang bigat ng emosyon, napabulalas siya habang ang dugo, senyales na labis na ring naapektuhan ang kanyang sariling katawan at diwa ng kanyang ginawang pakikipaglaban.
Sa di kalayuan, nakita ni Dongpil ang nangyari kay Sorayang kaya't agaran niyang tinawag ito upang ipaalam na papalapit na sila. Ngunit bago pa man sila makarating, biglang bumagsak si Sorayang sa lupa dahil sa matinding pagod at pagkaubos ng lakas na dulot ng labanan. Agad silang tumakbo ng mas mabilis upang makarating sa kanya. Sa ibang lugar, isang ulat ang ibinigay tungkol sa naging resulta ng pangyayari. Sa loob ng Internal Enlightenment Facility, mayroong 5 nasawi, habang ang third squad ng Guardian Court naman ay nawalan ng 22 miyembro. Sa kabuuan, umabot sa 27 ang kabuoang bilang ng mga namatay. Humihingi si Juhwa ng paumanhin sa Facility Master na nagsasabing sana ay naging mas maingat siya upang maiwasan ang masamang pangyayari. Ngunit hindi ito sinisi ng Facility Master, sa halip, ipinaliwanag niya na hindi dapat humingi ng tawad si Juhwa dahil ang mga tunay na may kasalanan ay ang mga sumalakay sa kanila. Sinabi pa ng Facility Master na matagumpay na natapos ni Juhwa ang kanyang misyon, kaya sa halip na parusa, ang kailangan nito ay pahinga. Dahil alam niyang pagod na si Juhwa mula sa pinagdaanan, inanyayahan siya ng Facility Master na kumain muna upang makapagpahinga, at agad na sumunod si Juhwa. Habang sila ay papunta, napaisip ang Facility Master sa hindi kapani-paniwalang kakayahan ni Sorayang. Sa loob lamang ng 10 araw, nagawa nitong ibalik ang higit sa kalahati ng martial arts ni Juhwa at nag-iisa ring pinuksa ang lahat ng halimaw na pumatay sa 80 miyembro ng demonic cult. Dahil dito, kinilabutan ng Facility Master at tinawag itong nakakatakot na tao, na pagtanto niya na kailangan niyang makipagkita muli kay Juhwa sa lalong madaling panahon. Sa ibang lugar, nagtanong ang isang pinuno sa kanyang nasasakupan kung maayos lamang ba ito. Ang nasasakupan naman ay humingi ng tawad dahil pakiramdam niya ay nabigo siyang protektahan ang kanyang pinuno. Gayunpaman, pinakalma siya ng pinuno at sinabing hindi niya dapat isipin iyon ng ganoon. Naniniwala ang pinuno sa kakayahan niya kaya naman siya ang inilagay sa posisyong iyon. Sa kabila nito, muling humingi ng paumanhin si Dongpil. Sinabi ng pinuno na siya na mismo ang dadalaw sa mga pamilya ng mga nasawi upang magbigay pugay at support, ngunit tumutol si Dongpil dahil ang mga namatay ay kanyang mga kasamahan, kaya nararapat lamang na siya ang gumawa nito. Ipinakita ng pinuno ang isang ulat na isinulat niya para sa Guardian Court Master. Sinabi niya na huwag nang mag-alala si Dongpil dahil siya ang namuno sa misyon, kaya siya rin ang dapat managot sa lahat ng nangyari. Ipinaliwanag ng pinuno na ang pagprotekta sa iba ay nangangahulugang handa kang ailay ang iyong buhay para sa kanila, at ito ang pinakabuod at tunay na diwa ng kanilang tungkulin at trabaho. Gayunpaman, idinagdag pa niya na sa kabila nito, bilang pinuno ng grupo, kailangan pa rin niyang tanggapin ang kanyang responsibilidad at bahagi sa naging pangyayari. Dahil dito, ipinahayag ng pinuno na siya na ang magpaparusa kay Dongpil bilang kinatawan ng Court Master. Ang parusa ay ang pansamantalang pagtanggal sa kanyang posisyon sa Guardian Court hanggat hindi ito natatapos at natutupad. Tinanggap ni Dongpil ang desisyon ng buong pagpapakumbaba at pagsunod. Opisyal na ipinahayag na simula sa oras na iyon, si Third Leader Ma Dongpil ay sinuspinde ng walang tiyak na panahon. Kasabay nito, binigyan siya ng isang lihim na utos na hindi na siya ibabalik sa kanyang posisyon hanggat hindi ito ganap na naisa sa katuparan. Bagamat masakit para sa kanya ang parusang natanggap, inamin ni Dongpil na hindi na siya magugulat kahit na tuluyan pa siyang paalisin at tanggalin sa serbisyo dahil sa bigat ng kanyang pagkukulang. Ngunit inihayag ang kanyang bagong atas. Mula ngayon, si Ma Dongpil ay magsisilbing personal na tagapagbantay at gwardya ng Third Young Lord. Ito ang pagtatapos ng mga hakbang na pandisiplina para sa kanya. Sinabi ng pinuno na bagamat nararamdaman niyang hindi ito nararapat para sa kanyang antas at katayuan, dapat niya itong tanggapin at samantalahin ang pagkakataong matuto ng marami mula sa binata bago siya makabalik muli. Sa ibang lugar, naramdaman ni Sorayang na siya ay nakabalik na sa lugar na ito. Habang nakakaramdam ng kakaibang sensasyon, inisip niya na hindi ito maaaring totoo at ito ay tiyak na isa lamang panaginip. Habang nakahiga at nagmumuni-muni, naalala ni Sorayang na siya ay nawala ng malay sa gitna ng labanan at dinala lamang pabalik na parang isang pabigat na siyang dahilan ng kanyang pagkahiya. Nakita niya sa kanyang isip ang eksena kung saan nagmamadaling inihahanda ang karwahe para sa manggagamot, habang pakiramdam niya ay lalo siyang nahihiya sa nangyari. Sa inis, inisip ni Sorayang na walang saysay ang mga plano at misyon na dapat sana ay gagawin niya, dahil tila nasira ang lahat dahil sa kanyang pagkawala ng kontrol. Gayunpaman, alam niyang hindi siya dapat manatili sa ganoong kalagayan. Naalala niya na sa sandaling marinig niya ang pangalan ni Jung Il-ryong, agad na nagdilim ang kanyang paningin dahil sa matinding galit. Napagtanto niya na mas malalim pala ang kanyang hinanakit kaysa sa inaakala niya, at ito ang nagtulak sa kanya upang makipaglaban ng buong lakas. Bumalik sa kanyang alaala ang matinding labanan kung saan nagpalitan sila ng makapangyarihang atake ng kanyang kalaban. Habang nakatitig sa kawalan, pinag-iisipan ni Sorayang kung ano nga ba ang tunay niyang nais, ang kalayaan ba na matagal na niyang pinapangarap, o ang paghihiganti na tila mas malakas na puwersa sa kanya.
Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, biglang may tumawag sa kanya bilang pagbati at pagkilala sa kanya bilang young master. Nagulat si Sorayang nang makita siya at nagtanong kung kailan pa lang siya dumating, sumagot si Dongpil na kakarating lang din niya. Agad na inaya ni Sorayang si Dongpil na kumain dahil pareho na silang nagugutom, at tila nabigla naman si Dongpil sa biglaang paanyaya. Bago sila kumain, may mahalagang bagay na nais sabihin si Dongpil kay Sorayang, habang kausap ito, mahinahon ding pinanggako ni Dongpil na pakakainin din niya si Goldie na kasama niya. Sa harap ni Sorayang, buong katapatan at pagpapakumbabang nanumpa si Ma Dongpil, ipinahayag niya na bilang tapat na tagapagsilbi, ay lalaan niya ang kanyang sarili at buhay sa pagprotekta sa Third Young Lord bilang kanyang personal na gwardya. Mariing sinabi ni Dongpil na handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ni Sorayang, dahil dito, labis na nagulat si Sorayang at hindi agad makapaniwala na siya ay magkakaroon ng sariling tagapagbantay. Idinagdag pa ni Dongpil na mula ngayon may ninirahan na rin siya sa parehong lugar ni Sorayang upang laging mabantayan ito, lalo pang gulat na gulat si Sorayang nang malaman na titira rin ito kasama niya. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, pakiramdam ni Sorayang ay tila lumalayo sa kanya ang pangarap na magkaroon ng kalayaan. Sa inis, napabulalas siya na wala ring saysay ang tinatawag na kalayaan kung ganito naman ang mangyayari. Sa loob ng tirahan, nasiyahan si Dongpil sa masarap na pagkain, kinilala niya ang galing ni Anghua sa pagluluto at sinabing ito ang pinakamahusay na kusinero na nakilala niya. Dahil sa sarap ng pagkain, labis na nagpasalamat si Dongpil habang kumakain. Bilang pagkilala sa masarap na lutuin, nagbigay si Dongpil ng pasasalamat at thumbs up kay Anghua na ikinatuwa naman nito. Habang nagpapahinga at nagmumuni-muni, inamin ni Sorayang na bagamat nakabalik siya ng buhay, ang pakikipaglaban kay Jung Iloryong ay napatunayang lubhang mapanganib at mahirap. Ipinaliwanag niya sa kanyang sarili ang kaibahan ng teknik na ginamit niya kumpara sa iba, hindi katulad ng Underground Prison Spirit Guard Gateway, ang Demonic Vision Higher Heaven and Earth Gateway ay nasa ikalawang antas, na may kakayahang pagsamahin ang demonyikong enerhiya upang walang katapusang makalakam ng esensya ng demonyo. Batid ni Sorayang na ang paggamit ng ganitong antas ng kapangyarihan ay tiyak na magdudulot ng matinding epekto at pagod sa kanyang katawan, dahil dito, kailangan muna niya ng ibang pamalit at pansamantalang teknik habang hindi pa ganap na kompleto ang kanyang Dark Shadow Demonic Art, naisip din niya na mas makakatulong kung mayroon siyang kakayahang mabisang gamitin laban sa iba't ibang uri ng martial arts tulad ng kailangan niya noong nakalaban niya si Jung Iloryong. Naalala ni Sorayang ang espadang ibinigay sa kanya ni Dongpil noon, kaya tinanong niya kung saan ito galing, sumagot si Dongpil na kinuha ito mula sa Demonic King Weapon Storage. Ang lugar na iyon ay isa sa mga imbakan ng armas na pinapanatili ng kulto, ayon din sa impormasyong nakuha niya kay So Yonsim, mayroong iba't ibang uri at antas ng imbakan ng armas na umiiral. Ang Mind Demon Weapon Storage ay ang lugar kung saan maaaring kumuha ng armas ang mga ordinaryong miyembro ng kulto, at dito karaniwang kumukuha ang karamihan sa kanila ng kanilang gamit. Samantala, ang Demonic King Weapon Storage ay matatagpuan sa pinakaloob na bahagi ng kulto, dito nakatago ang mga pinakamahahalagang espada at sandata, at tanging mga kapitan ng mga pangkat at matataas na opisyal lamang ang pinapayagang pumasok, mayroon din itong mga makapangyarihang armas na itinuturing na banal at Diyos na antas. Ang pinakamataas at pinakalimitadong imbakan ay ang Heavenly Demon Weapon Storage, ito ang pinakamahusay sa lahat, at tanging ang pinuno ng kulto at ang kanyang tagapagmana lamang ang may karapatang makapasok, kahit ang mga dakilang siyam na demonyikong elder ay hindi maaaring pumasok ng walang pahintulot mula mismo sa pinuno. Tinanong ni Sorayang si Dongpil kung kailangan ba talaga ng pahintulot mula sa pinuno ng kulto upang makapasok sa Heavenly Demon Weapon Storage, kinumpirma ni Dongpil na tama ito, at nagtanong kung bakit ito mahalaga sa kanya, agad namang nagtanong si Sorayang kung paano makukuha ang kinakailangang pahintulot. Ipinaliwanag ni Dongpil na alam naman ni Sorayang na ang bawat disipulo ng pinuno ng kulto ay binibigyan ng pagkakataong makapasok sa nasabing imbakan ng isang beses lamang, dahil dito, nagulat at napaisip si Sorayang. Napagtanto ni Sorayang na kung nakapasok na siya doon noong mga panahong hindi niya naaalala, hindi na siya muling makakapasok pa. Biglang sumagi sa kanyang isip ang alaala ng kanyang sarili na tuwang-tuwa habang kinukuha ang lahat ng armas doon, dahil dito, napagtanto niyang tiyak na nakapasok na siya noon, kaya naman, napagdesisyonan niyang kalimutan na lang muna ang plano na iyon. Biglang may tumawag kay Sorayang, na tinatawag siyang Young Master ng malakas, agad siyang napalingon at kinilala ang tinig na iyon. Dumating si Hungrian na may dalang pagkain, masayang inanyayahan niya si Sorayang na kumain at uminom kasama siya. Tinanong ni Sorayang kung hindi ba siya dapat nagtatrabaho at abala sa mga gawain, sumagot naman si Hungrian na isinantabi muna niya ang kanyang mga tungkulin upang makapunta doon, kaya sana ay huwag siyang maging masungit. Sinabi ni Sorayang na kailangan niyang pumunta sa ibang lugar at bumalik na lang daw ito sa ibang oras, nagulat si Hungrian sa kanyang sagot.
Habang tinatawag siyang Berserk Demon Squad leader ni Dongpil, tinanong ni Hungarian kung saan siya pupunta, tinanong din siya pabalik ni Sorayang kung sinusubaybayan ba siya nito. Iginiit ni Hungarian na gusto lang niyang malaman kung saan siya patungo, pinatigil naman sila ni Dongpil, ngunit buong tapang na sinabi ni Sorayang na pupunta siya sa Demonic King Weapon Storage. Biglang may nagsalita at napalingon silang lahat sa kanilang likuran, nagulat siya dahil gustong pumunta si Sorayang sa weapon storage. Habang naglalakad, tinanong si Sorayang kung bakit hindi na lang siya pumunta sa Heavenly Demon Weapon Storage sa halip. Napangiti ang isang figure habang nagsasabing 7 taon na ang lumipas mula noong huling pagkakataon. Ngunit biglang niyang naitama ang sarili at nagtanong kung 8 na pala ang taon na lumipas. Mahinahong sinabi ni Yosong na hindi siya magtatagal, ngunit nagtanong kung maaari ba siyang makahingi ng isang tasa ng tsaa. Habang nakatayo sa malayo, tinanong niya si Sorayang kung pupunta nga ba ito sa imbakan ng armas. Inalok niya si Sorayang na uminom muna sila ng tsaa ng magkasama bago ito tumuloy sa kanyang pupuntahan. Diretsahang sinagot ni Sorayang na hindi niya kilala ang lalaki, at sinabing hindi ito lugar ng tsaa at nasa maling lugar ito, idinagdag pa niya na madali lang naman talaga maligaw sa lugar na ito. Kinabahan at mahinang tinawag ni Dongpil si Sorayang bilang young master, nang magtanong ito kung bakit, ipinaliwanag ni Dongpil na ang lalaking kaharap nila ay ang general strategist. Sa gulat nanlaki ang mga mata ni Sorayang nang marinig ang titulong iyon, hindi siya makapaniwala kung sino ang kanyang kaharap. Nagkunwaring nasaktan si Yosong at sinabing matagal naman silang hindi nagkikita, pero tila hindi na siya kilala ni Sorayang. Sa isip naman ni Sorayang, napagtanto niya na ito pala si Ho Yosong, ang pangalawang pinakamataas na pinuno sa Divine Cult. Tinanong ni Yosong kung bakit sa Demonic King Weapon Storage pupunta si Sorayang sa halip na sa mas mataas na antas na Heavenly Demon Weapon Storage, agad din niyang nahulaan na nakapasok na si Sorayang doon noon. Sinabi ni Yosong na kahit nakakalungkot isipin, ang buhay ay tungkol din sa palitan at kapalit, idinagdag niya na tila mayroon din namang katulad na karanasan si Sorayang. Dahil sa sinabi nito, diretsahang nagtanong si Sorayang kung ano naman ang kapalit at presyo na hinihingi nito. Diretsahang sinabi ni Yosong na gusto lang niyang makasama si Sorayang sa buong maghapon. Nilinaw niya na ang gusto lang naman niya ay makipagkwentuhan at uminom kasama nito sa gabi, kahit sinabi niyang huwag itong mag-isip ng masama, umiwas pa rin si Sorayang at sinabing huwag itong lumapit. Sa isip ni Sorayang, tiyak na may tinatago itong plano at pakay kaya ito kumikilos ng ganito. Sinabi ni Sorayang na maghihintay muna ito habang siya ay magpapalit ng damit, agad naman itong sinangayunan ni Yosong. Habang nagpapalit ng damit, inutusan ni Sorayang si Dongpil na pumunta agad sa Internal Enlightenment Facility Master. Tinanong ni Dongpil kung si Enlightenment Facility Master ba, ngunit inutusan siya ni Sorayang na tanungin kung nagkita ba ito kay Yosong noong wala siya. Idinagdag pa niya na kung nagkita man sila, alamin kung ano ang kanilang pinag-usapan at kung nabanggit ba nito ang kanyang pangalan, agad na sumunod si Dongpil sa utos. Sa isip niya kinikilala niya na si General Strategist Ho Yosong ay ibang-iba sa sinumang nakilala niya sa Divine Cult, kahit na tila magaan at walang halong biro ang kanyang pananalita, alam ni Sorayang na bawat salita nito ay may malalim at makabuluhang kahulugan. Naalala ni Sorayang ang kanyang mga sinabi ni Yosong na kahit nakakalungkot man isipin, ang buhay ay tungkol din sa palitan at kapalit, at tila pareho sila ng karanasan, alam din nitong gumagamit si Sorayang ng kakaibang estilo ng espada, at gusto nitong makasama siya sa buong araw. Napansin ni Sorayang na agad itong nagpakita pagkatapos niyang makabalik at gumaling sa kulto, habang nakamasid siya mula sa malayo, nakita niyang nilapitan ni Yosong si Hungarian may dalang pagkain dahil sa masarap na amoy nito. Sigurado si Sorayang na nakipagkita ito sa Internal Enlightenment Facility Master, kaya alam din nito na lumabas siya ng kulto, nang subukang kunin ni Yosong ang pagkain, agad itong tinanggihan ni Hungarian at sinabing hindi ito para sa kanya. Sa totoo lang, aminado si Sorayang sa kanyang sarili na gusto lang niya munang umiwas kay Yosong sa ngayon. Sa ibang bahagi, nakita niyang nagkunwaring nalungkot si Yosong nang hindi makuha ang pagkain, na ikinainis naman ni Hungarian. Napagtanto ni Sorayang na ang dahilan ng kanyang pag-iwas ay dahil sa sandaling nakita niya ang mukha ni Yosong, kusang nag-utos ang kanyang likas na pakiramdam na lumayo rito. Nagulat din siya dahil kahit hindi naman ito eksperto sa martial arts, matindi pa rin ang naging reaksyon ng kanyang Heavenly Net 6 power technique sa presensya nito. Nang tanungin siya kung handa na ba siya, tumango ito bilang sagot. Matapos kumpirmahin na handa na siya, iminungkahi ni Yosong na umalis na sila at tumuloy sa kanilang pupuntahan. Habang naglalakad sila, biglang nagtanong si Yosong kung alam ba ni Sorayang ang ginawa niya sa mga bandit na nakasalamuhan niya noong nakaraan.
Nagsimula itong magkwento tungkol sa kanyang sinasabing unang bakasyon kung saan ang plano sana ay mag-relax at mag-enjoy sa kalikasan, ngunit ninakawan lang siya. Sa isip ni Sorayang, napansin niyang ang bawat salita nito ay tila naglalaro sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Sinabi pa ni Yosong na tiyak na patay na ang mga ito ngayon. Lalo pang napatunayan ni Sorayang na napakahusay nitong itago ang tunay na kalooban at intensyon. Sinabi ni Sorayang na matapang ito, na ikinatawa naman ni Yosong at sinabi na mas matapang pa rin si Sorayang, nang tanungin kung bakit niya nasabi iyon. Ipinaliwanag ni Yosong na dahil nakakuha ito ng pahintulot na lumabas ng kulto, samantalang si Sorayang ay tumakas lamang ng palihim. Sa isip ni Sorayang, kumpirmado na talagang alam nito ang lahat ng nangyari. Nakiusap si Sorayang na huwag itong magsumbong sa Demon Lord, nagulat si Yosong na agad itong umamin, ngunit sinabi lang nito na wala naman ng saysay na magsinungaling dahil alam na naman nito ang totoo. Sa huli, tinanong ni Sorayang kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagpunta nito sa kanya. Simple lang ang sagot ni Ho Yosong, sinabi niya na marahil ay dahil lamang sa kanyang pagiging mausisa, at idinagdag na hindi niya talaga mapigilan ang kanyang kuryosidad. Biglang huminto si Sorayang sa paglalakad. Nagulat si Ho Yosong dahil malayo pa naman ang kanilang pupuntahan na Heavenly Demon Weapon Storage, ngunit sinabi ni Sorayang na kailangan nilang huminto. Ipinaliwanag ni Sorayang na alam niyang mag-isa lang itong naglakbay at walang kasamang mga mandirigma bilang bantay, dahil hindi niya nararamdaman ang presensya ng sinuman. Sa gulat, nanlaki ang mga mata ni Yosong nang biglang itutok ni Sorayang ang espada sa kanyang leeg. Napagtanto ni Sorayang na kakaiba at masama ang pakiramdam niya sa paligid, tila may hindi magandang nangyayari at may nakatagong panganib. Diretsahang banta ni Sorayang at nagtanong kung handa na ba itong matuklo at mapugutan ng ulo. Inamin ni Yosong na hindi niya inaasahang mangyayari ang ganitong pangyayari sa kanilang pagkikita. Sagot naman ni Sorayang na walang kasiyahan kung hula na agad ang mangyayari sa kwento at sitwasyon. Nakiusap si Yosong na ipaliwanag man lang kung bakit ito ginagawa ni Sorayang, ngunit tinanong lang siya ni Sorayang kung ito rin mismo ang gusto niyang malaman mula kay Yosong. Diretsahang sinabi ni Sorayang na alam niyang hindi ito naririto dahil sa mabuting intensyon at simpleng kuryosidad lamang. Napansin ni Yosong na kahit hindi sigurado sa dahilan, naramdaman lang daw ni Sorayang na may kakaiba, kaya nagbanta ito para malaman ang katotohanan. Tinama siya ni Sorayang at sinabing hindi lang ito simpleng pagbabanta, buo ang kanyang desisyon na patayin ito kung kinakailangan. Tinukso siya ni Yosong na papatayin ba talaga nito ang general strategist ng kulto, at idinagdag na kahit third young lord pa siya, hindi siya makakatakas sa mabibigat na kahihinatnan ng ganoong gawain. Ngunit walang pakialam si Sorayang sa mga kahihinatnan, pinapayuhan siyang ni Yosong ibaba na ang espada dahil ituturing itong pagtataksil, ngunit sinagot lang ito ni Sorayang na lahat naman ay mamamatay din sa iba't ibang paraan. Sinabi ni Yosong na bibilang siya hanggang 3, sa isip naman ni Yosong, naramdaman niya ang matinding determinasyon sa hawak ni Sorayang at naisip na baka totoo ngang mapatay siya nito. Huling pagkakataon na nagtanong si Sorayang kung bakit ito dumating, banta pa niya na kapag kuryosidad pa rin ang isagot nito, papatayin na niya ito agad. Sa halip na sumagot, nagtanong lang pabalik si Yosong kung paano niya nalaman ang totoo, kasabay nitong inidiin ang espada sa kanyang leeg na may lumabas na maliit na dugo. Saway ni Sorayang na huwag sumagot ng tanong gamit ang tanong, dahil huling pagkakataon na niya itong tinatanong, sumang-ayon naman si Yosong na magsasabi na ito, kapalit ng pagsagot din ni Yosong kung paano niya nahalata na may iba itong plano. Simple lang ang sagot ni Sorayang, sabi niya ay dahil lang sa kanyang likas na pakiramdam at intuition, ipinagmalaki pa niya na malakas ang kanyang pang-anim na pandama, at alam din niyang hindi laging lohikal ang takbo ng mundo. Ipinaliwanag ni Sorayang na kapag nagkakasalungat ang loika at ang kanyang nararamdaman, sinusunod niya ang kanyang damdamin, sa ganitong paraan, sigurado siyang hindi siya magsisisi sa anumang desisyong gagawin niya. Nagulat at napaisip si Yosong sa sinabi ng binata tungkol sa kanyang pang-anim na pandama, hindi niya akalain na maririnig niya ang ganitong klase ng paliwanag sa ganitong sitwasyon. Bumalik ang kwento sa nakaraan kung saan nagtatalo si Yosong at ang Demon Lord, ipinagtaka ni Yosong kung bakit siya piniling maging general strategist gayong hindi pa nito nakikita ang tunay niyang kakayahan. Tinanong ng Demon Lord kung mahalaga ba ang mga dahilan, ngunit mariing sinabi ni Yosong na oo, para sa kanya ay mahalaga ito. Simpleng sagot lang ang ibinigay ng Demon Lord dahil din daw ito sa kanyang intuition at pang-anim na pandama. Dagdag pa niya na alam niyang hindi laging umiikot ang mundo base lamang sa loika. Pinayuhan ng Demon Lord si Yosong na tandaan nito ang isang bagay, na ang mundo ay hindi lamang umiikot gamit ang loika, isang bagay na madalas makalimutan ng mga matatalinong tao na katulad niya. Ipinayo rin ito na dapat sanayin at paunlarin ni Yosong ang kanyang sariling intuition, ayon sa Demon Lord, ang loika ay maaaring magbigay ng kasagutan para sa kasalukuyan, ngunit ang intuition ang siyang makakapagbigay ng kasagutan para sa hinaharap.
Sa huli, idinagdag nito na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa kakayahang pagsamahin at gamitin ang intuition. Matapos marinig ang mga salitang iyon kusang lumuhad at yumuko si Yosong bilang paggalang, aminado siya sa kanyang sarili na kahit sa pagharap niya sa Imperial Prince ay hindi siya yumuko, ngunit sa harap ng Demon Lord ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na gawin ito dahil sa lalim at bigat ng mga sinabi nito. Napagtanto ni Yosong na hindi katulad ng Imperial Prince na puro utos lang ang ibinibigay sa kanya, ang Demon Lord ay nagbigay sa kanya ng tunay na aral at karunungan na tumatak sa kanyang isipan. Binalikan ni Yosong ang kanilang usapan at sinabi na kapag hindi alam ang sagot sa isang bagay, mas mainam na magtanong sa iba, dahil baka sila ang may alam ng kasagutan na hinahanap mo. Nagtataka si Sorayang kung ano ang ibig sabihin nito, ipinaliwanag naman ni Yosong na gusto lang naman niyang makita kung paano mag-react si Sorayang kapag inilagay niya ito sa isang mahirap at nakakahiyang sitwasyon. Inamin ni Yosong ang kanyang plano, nais sana niyang papasukin ang binata sa imbakan ng armas, at pagkatapos ay sasabihin na wala pala siyang awtoridad na magpadala ng sino man doon. Nahulaan na ni Sorayang kung mangyari man iyon kahit na isa siyang alagad ng Demon Lord, hindi pa rin siya makakaiwas sa parusa dahil sa pagpasok sa ipinagbabawal na lugar. Idinagdag ni Sorayang na ang pagpasok ng walang pahintulot sa ganoong uri ng lugar ay isang mabigat na krimen na may katapat na matinding parusa. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, makikita ang payapang tanawin ng tubig at bulaklak na lili, tila nagpapahiwatig ng pagtatapos ng tensyon sa pagitan nila. Sa totoo lang, diretsahang sinabi ni Sorayang na napakasama at tusaw pala ng ugali ni Yosong. Tinanggap lang ito ni Yosong nang nakangiti at sinabing sanay na siya dahil madalas din siyang tawaging baliw at masama ng iba, bagay na pinuna naman ni Sorayang na hindi dapat ipagmalaki. Sa huli, sinabi ni Sorayang na hirap siyang makapaniwala sa ugali nito, nagpa siya na lang siyang humiwalay na ng landas, nagulat si Yosong at nagtanong kung paano na ang plano nilang pumunta sa imbakan ng armas at uminom ng magkasama. Tumanggi si Sorayang na uminom kasama si Ho Yosong dahil ayaw niyang makipagsamahan sa taong handa sana siyang ipakulong dahil lang sa sarili nitong kuryosidad, sinabi rin niyang hindi na niya kailangang pumunta sa Heavenly Demon Weapon Storage. Sa kabilang banda, nagreklamo si Yosong na akala niya ay tutuperin nito ang usapan, at ibinahaging puyat siya ng ilang gabi dahil lang sa paghahanda para sa araw na ito. Walang pakialam si Sorayang at nagtanong kung bakit ba dapat magmalasakit siya sa sinabi nito. Nahulaan ni Yosong na nagpadala ito ng bantay sa Internal Enlightenment Facility Master para balaan ito at sabihing huwag magsalita ng kahit ano tungkol sa nangyari. Napagtanto ni Sorayang na kung alam ni Yosong ang lahat ng ito, masasabi niyang higit pa ito sa simpleng istorbo at istorbo lang. Nagreklamo si Yosong na dahil sa nangyari, hindi na siya pinagkakatiwalaan ng Facility Master, nakiusap pa siya na maging mabait naman ito sa kanya, dahil ito na lang daw ang kaibigan at koneksyon niya sa kulto at wala na siyang iba pa. Sa huli, pumayag na rin si Sorayang at sinabing sige, iinom na lang sila hanggang sa mabusog sila, labis na natuwa si Yosong at tinawag itong matalinong desisyon, ngunit bago iyon, iminungkahi muna ni Sorayang na dumaan sila sa imbakan ng armas. Nagulat si Yosong at tila hindi agad makapaniwala sa narinig. Pagdating sa imbakan, nakitang kumuha si Sorayang ng ilang sandatang espada habang kasama si Goldie. Nagtaka si Yosong dahil akala niya ay isa lang ang kukunin nito, ipinaliwanag naman ni Sorayang na sinabi lang ni Yosong na papapasukin siya doon minsan, at hindi naman ito sinabing isang bagay lang ang pwede niyang kunin. Sa isip ni Yosong, inamin niyang natalo siya sa diskusyon at napansin niyang bagamat dati ay parang bata pa ito kumilos, ngayon ay tila lumaki na at nagkaroon ng sariling talino at diskarte. Napagtanto ni Yosong na totoo ang kasabihang hindi mo tunay na makikilala ang isang tao hanggat hindi mo ito nakakaharap ng personal, inamin niyang tama pala ang sinabi ng Internal Enlightenment Facility Master, para bang ang katawan ni Sorayang ay ginagalaw ng isang veteranong mandirigma na dumaan na sa maraming matitinding pagsubok at hirap sa buhay. Tinawag niya ito upang sumunod, ngunit sagot lang ni Sorayang na abala siya, sa isip ni Yosong, hindi na siya nagduda dahil alam niyang nakaligtas ito mula sa Demonic Judgment Pavilion, isang bagay na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Alam ni Yosong na hindi gagawa ng masama at makakasira ang binata sa Divine Cult, at sa palagay niya ay ito rin ang dahilan kung bakit hinahayaan lang siya ng Demon Lord, gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-isip kung anong uri ng pagbabago ang ay dudulot ng binata sa hinaharap, dahil dito, napagdesisyonan niyang pupuntahan niya ang Demon Lord kinabukasan upang magtanong at makakuha ng linaw.